Magandang araw, isa na namang Tagalog na math lesson. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa different units of temperature. Okay, measuring temperature. At paano nga ba natin i-convert ang mga units na ito papunta sa isa't isa. Okay, so let's begin. Okay, so may tatlong units of temperature na ginagamit tayo. Ang pinaka-pamilyar kayong lahat sa tinatawag nating Celsius. Ang symbol ng Celsius ay C. Meron din tayong tinatawag na Fahrenheit. Ang symbol ng Fahrenheit ay F. At last, meron tayong tinatawag na Kelvin. Yan. Ang symbol ay K. Okay? So, sa symbol ay K. Okay? So, sa Celsius at Fahrenheit, lagi natin yung sinasamahan ng degree. Yan, yung degree. So, ginagamit natin siya as degrees Celsius and degrees Fahrenheit. Huwag nyo kakalimutan yung degree para malaman na pinag-uusapan natin ay temperature. Pagdating naman sa Kelvin, wala na itong degree. Bakit? Ang Kelvin kasi ay ginagamit para masabi yung absolute measurement o temperature measurement ng isang bagay. Kaya nga meron tayong tinatawag na, kung narinig nyo, baka narinig nyo yung tinatawag na absolute zero. Pag sinabing absolute zero, 0 Kelvin yon. Okay. So, sa Celsius and Fahrenheit, pareho silang may negative. Ang Kelvin, walang negative Kelvin. Bakit? Kasi nga, absolute zero. Pag nag 0 Kelvin ka, yun na yung pinakamababang temperature na pwedeng maabot. Yun na yung pinakamababang recorded temperature. Kaya 0 Kelvin yun. Absolute zero. Sa degree Celsius, sabi nga natin, ang temperature ng freezing water o ang freezing point ng tubig is 0 degrees Celsius. At ang 0 degrees Celsius ay hindi 0 degrees Fahrenheit. So, paano nga ba natin yun kino-convert? So, eto. Gawin natin. So, let's have 0 degrees. Ayan, pangit yung 0. 0 degrees Celsius. Yan ang freezing point ng tubig. Papuntang degrees Fahrenheit. Okay. So, pag ang tubig umabot sa 0 degrees Celsius, saka siya nagsisimulang magyelo. So, ano nga ba ang formula? May dalawa tayong formula sa pagko-convert. Siyempre, bali tatlo pala. Papunta Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, at Celsius to Kelvin. So, walang direktang Fahrenheit to Kelvin. So, dito, yung unang formulang pag-aaralan natin, o ituturo ko sa inyo is, converting degrees Celsius to degrees Fahrenheit. So, Celsius to Fahrenheit muna tayo. Pag Celsius to Fahrenheit, ang hinahanap natin ay Fahrenheit. So, pag Fahrenheit ang hinahanap nyo, syempre, una yung degrees Fahrenheit sa ating formula. The formula is degrees Fahrenheit is equal to 9 over 5 times degrees Celsius, yung given na degrees Celsius, but equal sign, plus 32. Okay? So, pangit yung letter C ko, no? Yan, C. Gandahan natin yung C. Yan. So, degrees Celsius is equal to 9/5 times degrees Celsius plus 32. So, para mas ma-facilitate natin na mas madaling i-compute, pwede nyo baguhin itong part na ito. So, i-modify ko lang yung pagkakasulat para mas madali siyang i-compute. Ang form niya para mas madaling compute. Pwede nating 9 times degrees Celsius all over 5. Para makita nyo na, magta-times ka sa 9 bago ka mag-divide sa 5, saka ka mag-plus ng 32. So, try natin. So, isa-substitute lang natin sa degree Celsius yung ating given temperature. In this case, napakadali niyan. 0. So, degrees Fahrenheit, kung gusto nyo mamaya nyo sa dulo ilagay, is equal to 9 times 0 divided by 5 plus 32. Okay? So, sinubstitute na natin yung value
ng 0 dun sa ating degree Celsius. So, this will become 9 times 0 is equal to 0 divided by 5 plus 32. Yan, hindi na masyado nakikita, no? Taas natin ng konti. Konting-konti lang. Yan. Hindi na makita yung measurement natin. Yan. Plus 32. 0 divided by 5 is equal to 0 plus 32, which is equal to 32. So, yung degrees Fahrenheit natin is equal to 32. So, 0 degrees Celsius is actually equal to 32 degrees Fahrenheit. Okay? Another example, para naman may iba pa. Sabihin natin let's have negative 5 degrees Celsius. Yan, negative 5 degrees Celsius papuntang degrees Fahrenheit. So, gagamitin pa rin natin same formula. Ito ang ginagamit nating formula, by the way. Yan. Ay, sorry. Oops. Yeah. Yan ang ating ginagamit na formula. So, para hindi ko na ulit isusulat. Okay? So, we will have degrees Fahrenheit is equal to 9 times, ang given natin is negative 5. Negative 5 all over 5 plus 32. So, 9 times negative 5 is equal to, yan, tatamaan naman ako ng solution, is equal to negative 45 divided by 5 plus, isa tayo ng konti, plus 32. Yan. Negative 45 divided by 5 is equal to negative 9 plus 32, which is equal to positive 23. So, you have your answer. Okay? Negative 5 degrees Celsius is equal to 23 degrees Fahrenheit. So, that's how we convert degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Sinasubstitute lang natin, tandaan lang itong ating formula. Degrees Fahrenheit is equal to 9 times degrees Celsius divided by 5 plus 32. Paano naman kapag Fahrenheit to degrees Celsius? Okay, let's try. Gamitin natin yung same given natin. Tingnan natin kung tama nga ba. Pag binaligtad kasi natin, malalaman natin kung tama yung ating solution. Let's have 32 32 degrees Fahrenheit. I-convert natin siya sa degrees Celsius. Dapat 0 ang kalalabasan nito, ha. So, try natin. So, ang gagamitin nating formula from degrees Fahrenheit to degrees Celsius ay ito. So, itaas ko lang, ha. Taas lang natin. Okay. So, we will have degrees Celsius is equal to 5 over 9 times degrees Fahrenheit minus 32. Okay. So, gaya ng ginawa natin sa itaas kanina, pwede natin uling i-modify yung form nitong ating formula. So, burahin ito, i-modify ko. Parehong formula lang din yun. Minomodify lang natin. Minomodify ko lang para madaling i-compute pag kino-compute na natin. Hindi tayo nag-iisip ng fraction. Okay? So, we will have 5 times the quantity degrees Fahrenheit minus 32 divided by 9. So, magma-minus muna tayo ng 32, i-multiply sa 5 bago tayo magdi-divide sa 9. So, let's try answering it. Okay? So, we will have 5 times degrees Fahrenheit. Ang degrees Fahrenheit natin is given. We have 32 minus 32 divided by
9. So, 32 minus 32, that is equal to 0. So, we will have 5 times 0 all over 9. So, 5 times 0 is equal to 0 divided by 9, which is equal to 0. So, ito na yung ating convolted unit. So, 32 degrees Fahrenheit is equal to 0 degrees Celsius. Balik tayo sa itaas. So, tama yung ating mga sagot dahil yung ginawa natin kanina, yung 0 degrees Celsius ay equal daw sa 32 degrees Fahrenheit. Binaligtad natin. At the same pa rin as result, yung 32 degrees Fahrenheit ay equal to 0 degrees Celsius. Gawin naman natin dito sa kabila. So, let's have 23, yan, 23 degrees Fahrenheit, converting it to degrees Celsius. So, dapat negative 5 ang magiging sagot natin dito. So, again, I will use this formula. Itong formulang ito ang ating ginagamit. Yan. Degrees Celsius is equal to 5 multiplied by the quantity degrees Fahrenheit minus 32 all over 9. So, we will have degrees Celsius is equal to 5 times, isa-substitute ko na, yung given natin is 23 minus 32. Okay? Inabot naman ako, taas natin ng konti. Yan. Minus 32 all over 9. Okay. 23 minus 32 is equal to name-mental block ako. Ang hirap mag-minus. Ang laki kasi ng number. So, 23 minus 32 is equal to, we will have 5 times negative 9. Okay. Negative 9 all over 9. So, 5 times negative 9 is equal to negative 45 divided by 9. Negative 45 divided by 9 is equal to negative 5. So, we have our converted quantity. So, we will have negative 5. 23 degrees Fahrenheit is equal to negative 5 degrees Celsius. Tingnan nga natin. At tama ang ating sagot. We have the same answer. So, tama yung ating mga sagot mula kanina. So, yun yung degrees Celsius to degrees Fahrenheit and degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Paano naman yung Kelvin? Mas madali ito. So, the formula in finding Kelvin or in converting degrees Celsius, okay, degrees Celsius to Kelvin, let's say we have 35 degrees Celsius, i-convert natin siya sa Kelvin. Madali lang ang formula. Mag-a-add lang tayo. So, our formula is degrees Kelvin is equal to degrees Celsius plus 273.15. Okay. Yan yung exact nating conversion unit. Magdadaglag lang tayo ng 273.15. So, in this case, substitute na tayo ng direkta. Degrees Celsius, we have 35, given yon. 35 plus 273.15. 35 plus 273.15 is equal to 308.15. Therefore, our final answer or our converted quantity is 308.15 Kelvin. 35 degrees Celsius is equal to 308.15 Kelvin. Paano naman kung ang gusto nyong mahanap ay degrees Fahrenheit
Palitan natin yung kulay ng pen. Degrees Fahrenheit papuntang Kelvin. So, wala tayong direct formula from degrees Fahrenheit to Kelvin. So, ang gagawin natin dyan, from degrees Fahrenheit, balik tayo sa itaas, yung Fahrenheit natin, yan, nataklaban na pala ng ulo ko, yung Fahrenheit natin, yung ating Fahrenheit, i-convert muna natin siya sa Celsius, bago natin siya i-convert sa Kelvin. So, ang mangyayari sa kanya is, degrees Fahrenheit, gagawin muna natin siyang Kelvin, degrees Celsius, bago natin siya gawing Kelvin. Ganon din, vice versa. Kung Kelvin ka naman, papuntang degrees Fahrenheit, yung Kelvin, kailangan mo munang gawing degrees Celsius, bago natin gawing degrees Fahrenheit. So, yan yung units of measurement at converting units of measurement, units of temperature, okay? Converting units of temperature, degrees Fahrenheit, degrees Celsius, and Kelvin.